Hello guys, good evening, good morning or good afternoon. So ang atin pong topic ngayon ay ang manibela, kung bakit nagkakaroon ng wiggle or dragging ang manibela kapag nag-a-apply ng brake. So unang-una po, kapag nagda-dragging o kaya nagkakaroon ng wiggle ang manibela, ang pinanggagalingan ng main na pinaka problema ay ito pong rotor disc. Kasi kung hindi na pantay ang kain ng brake pads dito sa rotor disc, hindi na po siya lumalapat ng mabuti itong brake pads. Yan po yung brake pads. Kaya nagkakaroon ng wiggle or dragging ang manibela. So ang kinakailangan pong gawin dyan ay ipa-machine shop po ito kung pwede pa, kung makapal pa siya. Ipa-replace po ito, harap likod, mas mabuti harap likod po kung kinakailangan. Pero kung hindi na kayang i-machine siya, mas maganda bumili po kayo ng original. Huwag po yung replacement, lalo na yung mga made in China, kasi hindi rin po tumitino. Yan po ang pinanggagalingan yan. Yung pangalawa po, ito pong brake pads. Yan, brake pads po yan. Kapag hindi na rin pantay ang kain ng brake pads niyan dito sa rotor disc, iyan po pinanggagalingan din po ng wiggle o dragging. Minsan naman mapapansin nyo, pag nag-apply kayo ng brake, may tunog parang bakal. Yun pala, ang nailalagay yung pyesa kapag hindi original ay hindi match dito sa bakal na to. Kaya para maganit siya. Ito po ang naging problema. Experience ko na po yan sa trabaho, saka sa sasakyan. So yan po ang mga pinanggagalingan yan. Maliban lang kung ang lower suspension nyo o kaya yung upper suspension bushing nyo ay mga sira na. Pinanggagalingan din po, pero hindi po yung pinaka main cause na problema. Ang ingay kasi nito kapag nag-apply ka ng brake ay katulad ng lumalagatok, tug, ganyan. Yan ang mga problema ng ingay nito sa suspension. So tinanggal po yan para palitan ng bushing. Yan po. So ito naman yung stabilizer bushing at saka stabilizer bolt. Ang problema naman nito, kapag maliliit ang lubak ay maingay din. Marami marinig kayo sa ilalim ng mga sa loob ng sasakyan ay kalampag na mahina. Ito po yung mga pinanggagalingan. Ito po yung stabilizer bolt at stabilizer bushing. Yan. Pag maliliit yung mga lubak-lubak, yan ang pinanggagalingan. Lalo na yung medyo masisilan sa ingay na may-ari ng sasakyan. At isa rin po ito sa shock absorber niya. Ang support ng shock absorber kapag sira na yung goma niya, maingay rin po yan. Lagatok din yan, tok. Ganyan po yung ingay niya. Kapag may mga lubak-lubak na maliliit, maingay po yan. Yun po yung nanggagalingan. So mas marami pa pong ibang pinanggagalingan na ingay, depende po sa klase ng sasakyan. Ganyan lang muna. So sa ngayon po, ikakabit ko ang suspension. Ito po yung suspension nya. Pinalitan ito ng bushing. So ngayon po, ito naman na kapag ito naman pong rack and pinion ang may problema, kapag kinabig mo kaliwat kanan, may lagatok. Ang nangyayari po, itong tie rod ay maluwag ng masyado. Ito tie rod nya. Tapos itong tie rod bar, ito po ang tie rod bar dito sa loob ng steering rack and pinion boots. O yan, nasa loob po siya ang tie rod bar. Kinapalitan po din yung kasi may bushing yan, rubber, plastic. So iyan po, pagka may problema yan, lumalagatok yun pag ginalaw-galaw mo yan doon sa loob ng manibela.
nagkakaroon din po ng konting wiggle ang steering wheel. So ang pinaka-cause lang po na talaga ng dragging dyan ay itong rotor disc. So yan lang po. Basta kailangan dyan pantay malinis, plain talaga ito. Tapos ganoon din ang brake pads, kailangan original ang ilagay nyo. Ito ay kinakailangan i-replace, makapal pa ipa-replace. Pero kung hindi manipis na, wag na rin ipa-replace kasi ganoon din po yan, magda-dragging din yan, hindi rin maganda ang magiging resulta. Okay. So sa ngayon ay kakabit ko na po itong lower suspension. Ito po yung pinanggalingan din ng ingay kapag nag-aapak ng brake, lumalagatok. Yan po yan. Okay, thank you for watching guys. Thank you rin sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po sa inyong, God bless. Ito po, tapos na yung ikabit ang lower suspension. Bali, gulong na lang ang ikakabit ko dito. So, ito pala pahabol. Ito po pala yung caliper disc. Yan, sa preno po ito, brake pads. Ito po yung nag-iipit niya ng brake pads pag inapakan yung preno, caliper disc. Ito pong tornilyong ito, kailangan lalagyan nyo ng grasa dito sa may rubber na ito sa loob para ito naglalaro, hindi po siya stuck up. Ganun din po dito sa ibaba. Yan, kasi pagka stuck up po yan, yung brake pads nyo ay madaling mapudpud, hindi siya bumabalik, tapos nagkakaroon ng kabig kapag nag-apply ka ng preno kung saan yung stuck up. Kunyari sa kanan, dito sa parting ito, kanan din yung kabig nya kasi hindi agad bumabalik yung piston ng caliper. So kailangan lalagyan ito ng grasa. Tapos itong piston nya, susundutin nyo ito ng screw kung gumagalaw ito sa loob. Ipipress nyo konti, kailangan medyo malambot siya para hindi stuck up. Yung brake pads po, pag madaling maubos, yan po ang pinanggagalingan ng mga problema ng ganyan. Kunyari hindi pantay ang kain ng brake pads, sa kaliwa makapal, tapos sa kanan manipis na. So yan po, yan ang pinanggagalingan. So kinakailangan dyan i-overhaul yan para malagyan ng panibagong grasa sa loob, o kaya ng repair kit. Ganun din po. Tapos naman, kapag maugong pag tumatakbo kayo masyadong maugong ang saway gulong, ang problema naman po ay itong wheel bearing o kaya axle bearing. Yan dito po yun, yung loob niya na axle. Yan ang pinanggagalingan niya, yung pinakasahab niya. So kinakailangan po yan palitan. Yan yung bearing dito. Kaya kung minsan mapapansin nyo, maugong yung sasakyan. Yan po ang pinanggagalingan niya, yung bearing ng axle dito po sa loob. So thank you po. Yun lang po.